DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Efraim Fautagana, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. Narito ang headlines ng ating mga balita ngayong Swelday. Yehey! 29 ng buwan ng Pebrero. Sa ating mga headlines, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pumarap at nagsalita sa Australian Parliament. Nagpaalala para manatiling matatag ang Indo-Pacific region. Australian Senator agaw eksena habang nagsasalita sa Australian Parliament si Pangulong BBM. Ano bang ginawa? May placard. Perwisyo ng El Nino sa agrikultura posibleng tumagal pa ng Hunyo. Pinsala tumama na sa 51 mga probinsya. Nahack na Facebook page ng Philippine Coast Guard na bawi na hackers. Natukoy ang pangalan. Mas mabilis na internet connection sa buong bansa, pinaapura ng Pangulong Marcos. LTO porsigidong iparehistro ang e-bikes at e-trikes. E-vehicle drivers dapat merong lisensya. Tatay na gumasa naman sa 5 minor de edad na sariling anak. Grabe. Demonyo. Ipinaaresto ni Mrs. Dapat lang. Magsasakang ng rape sa anak ng stepson, pinagbabaril, patay sa Quezon. 3 miyembro man ng New People's Army kumasa sa masundalo sa isang engkwentro, namatay sa Iloilo. 2 magkasunod at may kalakasang lindol yumanig sa 2 bayan ng Surigao del Norte. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumingin ng iba yung alalay si Pangulong Marcos. Saan niya tumitinding banta sa umiiral na kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Sa kanyang pagsasalita sa Australian Parliament kanina, sinabi na Pangulong Marcos na matibay ang paninindigan ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberenya ng bansa. At pinasalamatan din ng Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng Australia sa tumitinding tensyon sa bahagi ng South China Sea. Dahil dito binigyan din ng Pangulong Marcos na kailangang manatilong tutulan ng Pilipinas at Australia ang mga hakbang na sirain ang umiiral na rule of law sa Indo-Pacific region. Samantala nakaagaw ng atensyon si Australian Senator Janet Rice sa gitna ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Australian Parliament kanina. Naispatan ng photographer na si Mick Chicas ng AAP si Rice na nagtaas ng placard na may katagang Stop the Human Rights Abuses habang nagsasalita si Pangulong Marcos Jr. Sa X, ipinost ni Rice ang kanyang saloobin at sinabing lumalala raw ang korupsyon sa Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Ayon pa kay Rice, daan-daan daw ang political prisoners sa bansa at ginagamit ang anti-terrorism laws upang panakipbuta sa mga kaso ng extrajudicial killings. Ang nakalulungkot lang daw, inimbitahan pa ng gobyerno ng Australia si Pangulong Marcos Jr. upang magbigay ng talumpati sa kanila. Samantala, matapos ang 2 araw, nabawi na rin ang Philippine Coast Guard
ang kanilang nahack na Facebook page. Ayon sa Philippine Coast Guard, alas 5:45 na umaga kanina, nang maibalik na ang kanilang Facebook page matapos umanong i-hack ng 3 katao. Sinabi ni Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo na tumulong sa kanila ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT para sa back-end operations. Dito na diskubre ang hackers na may Facebook names na Fatima Hassan, Murata Kansu at Vicky Bates. Gumamit ng malware ang mga hackers upang mapasok ang Facebook page ng Coast Guard noong Martes sa February 26. Matatanda ang mga short clip ng pelikula ang ipinost ng hacker sa FB page ng Coast Guard at sila ay naharapang mabura ang mga ito. Kaugnay ng balitang yan, magsasagawa ng hardware check ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT sa mga office laptop at computer ng Philippine Coast Guard. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, partikular na gagawin ang pagsusuri sa mga kagamitan ng PCG personnel, lalo na ang mga humahawak ng kanilang social media pages. Sabi ni Balilo, ito'y upang matiyak na matatanggal ng CICC ang mga malware na nagamit ng 3 hackers para mapasok at mapakilaman ang official Facebook page ng PCG. Paraan din anya ito upang mapalakas pa ang cybersecurity ng PCG at mapigilan ang mga nagbabalak na pasukin ang kanilang sistema. Pinasalamatan din ng PCG ang DICT sa tulong sa kanila upang mabawi ang Facebook page. Samantala, posibleng walang magiging pagbabago o mas bumilis pa ang inflation rate sa bansa para sa buwan naman ng Pebrero. Patapos na tayo. Batay sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, inaasahang maglalaro ito sa pagitan ng 2.8% hanggang 3.6%. Ayon sa Bangko Sentral, dahil ito sa mataas na presyo ng pagkain, katulad na lamang ng presyo ng bigas, karne at isda, pati na rin ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at singil sa kuryente. Samantala, bumaba naman daw ang presyo ng gulay, prutas at maging asukal. Nakatakdang ilabas naman ng Philippine Statistics Authority ang pinal na inflation figures para sa buwan ng Pebrero sa Martes, March 5. Samantala, posibleng tumagal pa hanggang Hunyo ang nararanasang El Nino sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, sa ngayon mayroong 51 probinsya ang nakararanas na matinding pinsala sa mga tanim dahil sa tagtuyot. Inaasahan din na aabot sa 82 na mga lugar ang maapektuhan ng El Nino phenomenon. Patuloy naman ang mga hakbang ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng El Nino at matiyak na hindi maapektuhan ang supply ng pagkain sa bansa. Pumalo na sa mahigit na 940 million ang halaga ng pinsala ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura. Ayon naman sa report ng NDRRMC, pinakamalaki ang pinsala sa Western Visayas na umabot na sa higit na 560 million. Sumunod naman ang Mimaropa na nasalanta ang halos 320 million na halaga ng pananim. Sumunod ang Ilocos Region, Calabarzon at Zamboanga. Una rito nag-anunsyo ang munisipyo ng Bulalakaw Oriental, Mindoro ng state of calamity dahil nagkabitak-bitak na ang mga taniman at natutuyo na rin ang kanilang mga ilog. Sa iba pang balita, ibinenta ng National Food Authority ng bagsak presyo ang mga bigas na in good condition pa sa mga piling traders. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Engineer Lemuel Pagayunan, NFA Assistant Administrator for Operations, na ipinapalabas na nasa deteriorating stage na ang mga bigas, kaya ibinenta ito ng mas mura sa nakatakdang selling price. Ayon kay Pagayunan, taliwas sa laboratory tests na nagsasabing ayos pa ang mga bigas at hindi pa kinakailangan
kailangang i-dispatch siya kaagad. Narito ang naging pahayag ni Pagayunan. Ang lagi ko pong tinuturo ay ang mga dokumento na verifiable sa record ng NFA. At yung nakakabit po sa inyo, kung meron po kayong kopya ng report ko, nandun po yung mga documents na nagpapakita na yan pong mga bigas na yan ay in good condition. Una nang ibinunyag ni Pagayunan na nagkaroon ng scam sa NFA kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ibinenta sa 25 piso ang rice stock sa 23 pesos kada kilo nang hindi dumaan sa public bidding. Flash Report. Flash Report! Pagawaan ng baril sa Marikina, ang gun powder room ng Arms Corps nasusunog. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 30. Eric Dastas, please come in. Eric. Mayor, tama na kasalukuyang tinututok nga ng apoy ang pinakabodega nitong pagawaan ng yung pinag-iimbakan ng mga gunpowder na sangkap doon sa paggagawa ng bala dito sa may Fortune area ng Arms Corps. At nakahiwalay naman ito lakay doon sa paggawan o yung pinaka istakan ng mga baril at mga bala, at doon sa kabilang building ito nakalagak itong nasusunog ngayon. So patuloy na inaapula ng mga pamatay sulok o ng Bureau of Fire itong naturang bodega ng Arms Corps. At antabayan na pa ang ating follow-up report sa nasusunog ngayon na stock room ng Arms Corps. Anong alarma na, Eric? Walang binibigay po ng alarma ngayon ang ating mga pamatay sulok. Pero base doon sa aking kausap na isa sa empleyado ng Arms Corps, ay wala naman silang masyadong nakikita na ngayon na malaking apoy, bagamat mayroong konting usok na lamang na kanilang natatanaw. Okay, maraming salamat, Eric. Okay, back to you, Mayor. Flash Report. Flash Report! Ayan po, mahabigyan yung imbakan ng pulbura o powder. Powder room ng Arms Corps, paggawaan ng baril sa Marikina, nasusunog. Flash Report. Flash Report! Samantala, ipinarerepaso naman ni Senator J.B. Ejercito ang panuntunan sa iba't ibang social services program ng pamahalaan. Kabilang ito ang Assistance to Individuals in a Crisis Situation o AICS, tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged at displaced workers o tupad at 4Ps. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Senator J.B. na dapat ay temporary programs lang ang mga ito. Ang AICS at Tupad program ay isinulong noong panahon ng pandemya, ngunit ngayong tapos na ang pandemya ay dapat na ibang na palitan na o tapusin na ang nasabing programa. Habang sa 4Ps naman ay dapat may katapusan din ang pagtanggap ng ayuda ng mga benepisaryo. Ayon sa Senador, dahil puro ayuda na lamang ang mga programa ng gobyerno, ay nagkakaroon na tuloy ng ayuda mentality at marami na ang ayaw magtrabaho, marami na tuloy ang nagiging tamad. Totoo yan. More 4Ps, more tamad lang kayo. Samantala, patuloy ang pagdagsa ng publiko sa mga registration sites sa bansa upang magparehistro bilang bagong botante. Batay sa datos ng Commission on Elections, higit 2 linggo pa lang mula ng buksan ng voters registration ay umabot na sa 750,000 na mga nagparehistro. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi pangkaraniwan at pambihira ang ganitong mataas na bilang. Paliwanag ni Garcia, noong mga nakaraang taon, hindi dinaragsa ng tao ang registration sa mga unang linggo nito. Babalikan natin na lampang detalya ng ating mga balita. Land Transportation Office porsigido ng iparehistro ang mga e-bikes at e-trikes. At dapat na rin magkaroon ng driver's license ang mga nagmamaneho ng mga ito. Samantala, tatay na demonyong gumahasa sa 5 minor de edad niyang mga anak,
ipinaaresto ni Mrs. Dapat putulan to. Ng ano lakay? Ng Alin doon? barangay chairman. Magsasakang ng rape naman, pinagbabaril, patay sa Quezon. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide, Dr. Beng Lee at Dr. Lynn Laureta. Ganap ng alas 4:23. H Break Time. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Talaga dong? Singat natin nagsarita lakay. Mukhang AI yung nagsalita. Baka doppelganger. Baka si June Alegre yung nagmimimi kay dating Pangulong Digong. Samantala sa detalye pa rin na ating mabalita, oras sa ganap na alas 4:32. Tumingin na ibayo pang alalay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanya'y tumitinding banta na umiiral sa kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Sa kanyang pagsasalita sa Australian Parliament, sinabi na Pangulong Marcos na matibay ang panindigan ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Ganito ang bahagi ng talumpati ng Pangulong Marcos. Known that our prosperity and development are anchored on the peace and stability of the Indo-Pacific. Today, that peace, that stability, and our continued success have come under threat. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. Samantala, ipinapaapura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Fiber Backbone o NFB project para mas mapahusay at mapabilis ang internet connectivity sa bansa. Kaya naman nagsanib puwersa na ang Department of Information and Communications Technology at ang National Grid Corporation of the Philippines sa paglalatag ng fiber optic cables at wireless technology. Nilagdaan na ni NGCP President at CEO Anthony Almeda at DICT Secretary Ivan John Uy ang kasunduang gagamitin ang infrastruktura ng NGCP para sa naturang proyekto. Sabi ni Almeda, handa silang tumulong sa NFB project na isang transformative initiative ng Administrasyong Marcos para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Bilang paghahanda sa pag-arangkada ng proyekto, sinimulan na ng DICT ang civil works at installation activities para sa telecom shelters sa mga NGCP substation. Alamin natin na update sa nangyaring sunog sa paggawaan ng baril sa Armscor Marikina. Arrest number 52 Edniel Parosa, kumusta ang sunog dyan, Edniel? Lakay, malakas na pagsabog. Ang ilan pa nga ay nakarinig ng dalawang pagsabog. Wow. Na umalingaw-ngaw sa paligid nitong Barangay Fortune Lakay sa lungsod ng Marikina ngayong hapon. Na sinundan ng mataas at palakas matingkad na apoy sa gitna ng tirik na araw dito ngayon sa may Armscor Shooting Center. Itinaas na lakay ng mga bumbero sa ikalawang alarma, second alarm nitong sunog ngayong kani-kaninang alas 4:19 ng hapon.
Ayon sa mga naunang rumisponde, mga tauhan ito lakay ng Fortune Fire Brigade, planta nga o pagawaan nga ng baril. Itong inapula pa rin siya hanggang sa mga oras na ito. Nakapasok na sa mismong compound ng armory ng Arms Corps itong mga tauhan ng Fortune Fire, maging yung mga tauhan ng Marikina City Filipino-Chinese Fire Brigade para nga rumisponde dito sa sunog na sumiklab bago mag alas 4 pa ng hapon. Wala pang natutukoy lakay o natitumbok itong mga tauhan ng mga Bureau of Fire, maging itong mga fire volunteers, kung ano yung eksaktong pinagmulan ng explosion o yung pagsabog na dinig doon sa community. Pero ang magandang balita, batay dito sa ating mga nakikita ngayon, ay walang residential area na nadamay dahil dito nga sa loob mismo ng compound ng Arms Corps nangyari itong insidenteng ito. Ito na, Lakay at Mistea, ang ikalawang sunog sa Marikina. Ngayong araw pa lamang na ito ng Huwebes, naunang nagkaroon ng sunog sa Barangay Concepcion 1. Umabot sa unang alarma bago naapula, bago mag alas 8 kaninang umaga. Ako'y magbabalik para sa ilang mga follow-up report. Yes, Lakay. Doon sa dalawang sunog sa Concepcion at dyan sa Barangay Fortune sa Arms Corps, may mga nasugatan ba? Wala bang namatay dyan, Edniel? Yan ang mabuting balita, Lakay, at salamat sa Diyos. Kanina kasi residential area yun, wala namang casualty na pinag-uusapan doon sa residential area. Ito, loob ito ng armory at magabat malakas yung explosion at yung apoy ay mabilis lamang itong na-contain at napaligiran ng ating mga fire volunteers at mga responding tauhan ng BFP. So far, Lakay, dito sa Barangay Fortune, wala pa rin tayong pinag-uusapan na casualty o kahit nadamay man lang na residential space, at least dito sa ating mga nakikita ngayon, Lakay. Pero yung sunog sa Arms Corps, lumalaki ba o medyo naapulan na, Edniel? Mabilis, Lakay, itong mabilis itong itinasasagyan na lang, pero parang mabilis din itong aapula ngayon dahil nga naman nasa loob ito ng compound at walang ganoong banta para kumalap doon sa mga katabing residential area. Yun nga lang talaga, Lakay, kanina nakababahala sapagkat yung mga residente ay sinasabi na yung ano nga ng iba, pagsabog. Yung description ng iba, talagang parang may babagsak daw sa langit, parang gano'n ng Wow. parang gano'n ng pakiramdam ng iba. Yung iba, nagtutugma sa description ng iba. Sabi ng iba, Lakay, parang akala nila aeroplano. Sabi naman ng ilan, parang asteroid daw, kung ilarawan. Yung dalawang explosion na narinig bago nga nakita itong napakataas na apoy kanina nung sumiklab itong sunog dito sa Arms Corps. Hopefully ay mabilis nga itong makontrol at hindi na kumalap doon sa makatabi pang residential area. Sunog ba yung buong building pagawaan ng baril at bala, Edniel? Hindi pa natin, Lakay, matukoy, pero may mga may mga nakikita na tayo na malaking area ng compound, Lakay, na wala nang apoy. Wala nang apoy na malaking area. Yung kaninang nag-iliyab ay nakikita natin itim-itim na lamang ito. At yung hindi natin matukoy ito, yung mga bilog na ito mga bilog na parang gulong ang itsura, ay alamin natin kung ano itong mga ito. Pero ang magandang balita, Lakay, hindi pa natin tinataas sa third alarm at sana nga ay makontrol na hanggang sa mga susunod na mga minuto. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Flash Report. Isa pang flash report. Drug artist Puraluca Vega balikulungan matapos arestuhin ng Manila Police District. Ang detalye bibigay sa atin ni RH29 Boy Gonzales. Boy G. Boy G. Nako, bakit kaya inaresto naman si Puraluca Vega? Nakalabas na ito, Lakay, di ba, ng kulungan? Ayan, balik kulungan siya ngayon. Balik rehas. Balikan natin si Boy Gonzales. Pilipinas at Australia nagkasundong palakasin nga ang maritime cooperation, cyber technology at competition policies. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Mistea, lumagda ang Pilipinas at Australia sa Memorandum of Understanding para sa pagpapalakas ng maritime cooperation. Ginawa ito sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Canberra ngayong araw. Sa joint press statement, sinabi ni Albanese na sa ilalim ng MOU ay paiigtingin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa civil maritime security, marine environment protection,
maritime domain awareness at pagtataguyod ng international law. Ipagpapatuloy rin ang maritime cooperative activities bilang regional partners para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Sineryuhan din ang kasunduan para sa pagpapalawak ng kooperasyon sa cyber at critical technology tungo sa bukas at ligtas na paggamit ng cyberspace. Nilagdaan naman ang bagong MOU sa pagitan ng competition commissions ng dalawang bansa para sa kooperasyon sa competition law and policy at sa mahalagang usapin na nakaapekto sa cost of living ng mga tao. Sabi ni Pangulong Marcos, ang tatlong kasunduan ang magpapalakas ng information sharing ng Pilipinas at Australia, gayon din sa capability building at interoperability sa iba't ibang larangan. Pabalik na sa Pilipinas ang Pangulo mula sa Canberra, Australia. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Left Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala, Senator Amy Marcos umalma sa mga paid advertisement laban sa kanya sa iba't ibang mga social media platforms. Idetali mo, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Ano ba ang mga yan? Ang mga paninira daw. Nakay Raymond. Mayor umalma si Senador Amy Marcos sa mga paid advertisement laban sa kanya sa iba't ibang mga social media platforms. Ayon kay Marcos, tiyak ng mga nasa likod nito ay mga nangangamba na sila ay mawawalan ng mahigit na 26 billion pesos na ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ang AKAP ay ginigit na insertion na sa 2024 national budget ng Kamara de Representantes. Tumanggi ang senador na tukoy ng diretsahan kung sino ang nasa likod ng paid advertisement. Wala umanong pinag-iba ito sa naunang mga paid advertisement para sa People's Initiative. Nakiusap si Senador Amy na huwag na siyang pagkaabalahan at gamitin na lang ang pera nila na pangtulong sa mga mahirap nating mga kababayan. Sa nasabing ad, sinasabi na hindi dapat kino-question ni Senador Amy ang laman ng 2024 national budget dahil pinirmahan niya ito. Narito si Senador Amy Marcos. Kung bakit pa sila nag-a-ads para banatan ako, talagang gumagastos, sana gamitin na lang nila para sa ating mahihirap. Kung abalang-abala sila sa mahihirap at may pera silang extra, ipamigay na lang, huwag na lang birahin ako ng birahin. Ang pahayag ni Senador Raymond. Amy Marcos. Marami ba yan? Yan lang ba o meron pang mga personal na banat kay Senator Amy? Isa lang yan, Mayor, pero ito kasi parang nag-place sila sa halos lahat ng mga media platforms. Nakikita sa YouTube, nakikita sa yung sa Facebook. Yung bang biglang nanonood ka halimbawa sa YouTube, bigla-biglang nagpa-pop up. Yung parang automatic, parang advertisement na hindi mo ads masiskip na, yan lakay eh. Oo, ayan, i-skip mo na lang kung ayaw panoorin, parang gano'n. Biglang lumalabas, tawag niyan. Ayan, pop up, biglang lumilitaw na lang. Oo, yun yung bigla-bigla na lang magugulat ka na lang na habang kasarapan ng panood mo biglang may lalabas na advertisement. Yun yung nangyayari diyan, Mayor. Kaya nagulat sila nung nakita daw ito. At yun na nga ang nilalaman na panay o kumbaga hindi naman na daw siya nagtaka. Kaya lang kumbaga para bang ang laki naman ng ginagastos at kasi mahal din yan, Mayor yung mga ganyang klase na mga advertisement sa mga social media, lalo na kung yung mga pinapasukan dahil alam naman nila kung saan yung mga ipinapasok doon sa mga pinakamaraming pinanunood sa oras na yan, itong mga ganitong klase ng mga paid advertisement, Mayor at Ms. Rhea. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ito. Wala ba siyang balak ipatawag sa Senado yung gumagawa niyan? Yung Facebook? Naninira sa kanya? Na Facebook? Sabi niya, mo na. Sabi niya, marunong naman ang mga Pilipino at hindi na nabibilog sa mga kanyang mga kwento. Sabi niya, itong mga paid ads na ganito. At saka, kumbaga, yung mga social media platforms naman, sa kanila lang ang tumatanggap ng mga ito ang question na lang kung sino
yung mga nag-place sa mga ads na mga ganito. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Dumako tayo sa Kamara, panukalang wage subsidy. Pag-aaralan ng komite sa Kamara sa harap ng pagdinig sa isyu ng wage increase na 300 hanggang 350 pesos. Aris number 12, Milky Regulan, please come in. Manang Milky. Lakay Atea, pag-aaralan ng House Committee on Labor and Employment ang posibilidad na magpatupad ng wage subsidy para pasanin ng gobyerno ang taas sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Rizal Representative Fidel Nograles, chairman ng komite, iusuta at kukunin muna nila ang panig ng economic managers ng Malacanang kung kakayanin ba ng gobyerno ang wage subsidy. Sabi ni Nograles, ikukonsidera ang wage subsidy dahil may mga sektor na nagbungkahi nito sa hearing ng komite tungkol sa mga panukalong aumento sa sahod ng mga manggagawa. Bukod sa wage subsidy, sinabi ni Nograles, hanap sila ng iba't ibang mahakbang na makatutulong para magkaroon ng win-win situation para sa lahat. Sa panig ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kakayanin umano ng pamahalaan ang wage subsidy partikular na sa mga micro, small and medium enterprises o yung mga maliliit na negosyante. Paliwanag ni Brosas, kailangan lang ayusin ang alokasyon sa General Appropriations Act para matulungan ang MSMEs na maapektuhan ng taas sahod samantalang malaking korporasyon naman ay may kakayanan para sa kanilang wage hike. Sa panig ni Bataan Party List Representative Raul Manuel, totoo o hindi daw totoong maraming trabaho ang mawawala kapag naisabatas ang legislated wage hike dahil kung tutuusin ay nagtatanggal na daw sila ng mga manggagawa kapag gamit ang mga makabagong teknolohiya gaya ng mga artificial intelligence. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regulan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Standby sa mga reports. Samantala, para sa mga mahilig sa photography, abay, pwede kayong manalo ng limpak-limpak na salapi sa PAGCOR Photo Contest 2024. Nagsimula noong February 15 ang photo contest na may temang Harvest Time upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 Harvest Time Photo Contest ay ang bagong drone category para sa malarawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. Pero tuloy pa rin, manatili ang conventional category tampok ang kuha gamit ang digital cameras at maging ang mobile category. Ang total CASA prices sa patimpalak ay aabot ng 2.23 million pesos. At para sa karagdagang detalye, puntahan lamang ang kanilang website www.pagcor.ph/Photocon 2024. Standby, Miss Alieka to default sa iyong balitang showbiz. At batiin lang natin ng happy birthday si Kuyang June Gulingay. O yung mga brethren para sa mga kilala kay Inigo June Gulingay. Birthday po niya at maging si Mista Rolly Pinto. Mista June Castro ng PMA Sandigan 82. Oy Kuyang Lieutenant Romy Medalla Jr. advance happy birthday ng Jose Rizal Lodge. At ganoon din kay Aling Erlinda Gabita at Bullet Lim. At batiin ko na rin yung mga nag-asikaso sa atin kahapon na Miss Thea. Kamusta lakay? Sa ating dinaluhang kasalang bayan. Marami? Abay, marami. 33 pairs, couples. Congratulations and best of wishes.
Go forth and multiply. Kaya lang iba nakapag-multiply na, may mga anak na yung Nauna iba. yung pag-multiply, Lakay. Iba buntis na. Ay, buntis pa. Ilang taon, Lakay, nag-range yung mga kinasal Abay, may mga bata-bata, may mga may edad na rin. Oo. Pero hindi pa ikinakasal, pero nagsasama na, nagli-live-in na, may mga anak na nga. At binabati natin si Mayor Tita Cuevas Reyes. Ay magandang hapon, Mayora, ha? Dahil mong lahat ng mga kinasal, may regalo ha? Wow! May gas stove ka agad. Oy! Yan, Mainit na magsasama agad. Yes. At batiin din natin si Kuyang Aman Tusino, ang civil registrar, na isa rin sa namuno ng kasalang bayan, taon-taon yan. At batiin din natin yung kanilang mga staff sa Malvar, Batangas Municipal Hall. Sina Mary Del Pilar, Evan Almasan, Vergil Hernandez, at sina George William at Rambo Plus. Mga OJT ng iba pang mga departments, at ganun din, yung kanilang MC kahapon, ang galing-galing. Si Miss Vanji Adarlo. Ayan. Siya na may pakanan ng longest kiss. Ayan, umabot yata ng 30 minutos. Pinatigil lang. Kasi may premium 10,000 Ang pinakamahabang halikan. Halikan? May bumigay agad, Lakay? Oo naman. Ano yung shortest? Yung iba, sandali lang. Bakit? Bakit? Ewan ko lang. Baka di na nakapag-toothbrush. Ayan, happy wedding po sa inyo at congratulations. Babalikan natin lang pang mga reports. Oras ganap ng Oras Mistea. Kulang-kulang siya ng minuto bago mag-alas 5. Isang Ilocana from Lawaga City, Ilocos Norte. Nakikinig pala sa atin dito sa break time at sa Damdaming Bayan sa umaga. Mag-e-expect na tayo niyan laki na empanada. Tsaka Nag-invite doon sa kanyang resort sa Lawag. Sa White Sand. Miss Kay, Karen yung baka doon sa San Junes. Gusto ko yan. Dapat i-rehistro ang lahat ng mga light electrical vehicles, at may lisensya na rin ang mga drivers na bumibiyahe sa ampang kalsada sila dadaan. Ito ang iminungkay ni LTO Chief Vigor Mendoza sa public consultation. Sinabi ni Mendoza na naayon lamang ito sa ilalim ng Land Transportation and Traffic Code, kung saan required na lahat ng mga sakyang dumadaan sa mga public roads ay dapat rehistrado. Wala naman na naging pagtutol ang Electric Vehicles Association o EVAP ukol sa nasabing mungkahi. Matanda ipinagbawal na ng MMDA kahapon ang pagdaan ng mga e-vehicles, e-trikes sa national roads, at may multa silang 2,500 pesos sa mga sinumang lalabag. Ipagbabawal na nga ang e-bike at e-trike sa national roads dahil sa mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga ito. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes, kabuuang 554 na aksidente ang kinasangkutan ng mga e-bike na nauwi pa sa pagkamatay ng 2 katao. Pero sabi ni Artes, ang resolusyon na inilabas ng Metro Manila Council ay paghihipit lamang dahil noon pa naman ay ipinagbabawal na ang e-bikes at e-trike sa major roads sa Metro Manila. Nakasaad din sa resolusyon na kasama sa inisyal na listahan ng mga bawal daan ng kalsada ang circumferential, radial road at major roads. Maglalabas naman ng bukod na anunsyo ang mga lokal na pamahalaan kung saan lang pwedeng dumaan ang e-bikes at e-trikes. Narito nagipahayag ni Artes. Opo, yung pagbabawal po natin ay doon lamang po sa National Highway. At yung particular po dyan sa MMC resolution ay doon po sa mga karsada within our jurisdiction. Pero yung napag-usapan din po namin na individually ang mga LGUs ay maglalabas po din ng kanilang regulasyon para naman po i-manage kung talagang saan sila pwede lamang dumaan. Samantala, inaresto naman isang ama matapos gahasain ang 5 nitong sariling anak na minor de edad sa bayan ng Mondragon, Northern Samar. Ayon sa report ng pulisya, mismong ang ina ng mga batang biktima
ang humingi ng tulong sa pulis para arestuin ang kanyang mister. Nahuli mismo ni Mrs. ang kanyang mister na hinahalay ang kanilang minor de edad na anak. Alas 3 sa madaling araw sa loob mismo ng kanilang bahay. Inaresto at nakulong ngayon sa Mondragon Detention Jail ang nasabing ama. Ba't binanggit ang pangalan, ha? At siya ay maharap ngayon sa 5 kaso ng qualified rape. Dapat putulan to. Agad sana lakay. Grabe. Isa pa. Ilang 5 anak? Oo, bakit? Ano naisipan niyan lakay, diba? Sobrang pagkamanyakis nito. Patay ang isang magsasaka sa Lopez, Quezon matapos pagbabarilin ng kanyang stepson dahil sa umunay panggagahasa din lakay sa anak ng suspect. 2 taon na ang nakalilipas. Batay sa investigasyon, nanonood ng telebisyon ang biktimang si Rogelio Arganda, 58 anyos, nang pumasok sa kanyang bahay ang suspect na kinilalang si Luilito. Agad nitong pinagbabaril ang biktima sa ulo at katawan na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Tumakas naman ang suspect at namundok malapit sa lugar ng krimen. Samantala, napatay naman ang 3 miyembro ng New People's Army sa isang engkwentro sa pagitan ng mga rebelde at sundalo ng Army sa San Joaquin, Iloilo. Ayon kay Lieutenant Colonel J. Havines ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, nangyari ang unang engkwentro sa barangay Turukadan kung saan namatay ang 3 NPA. Samantala, isang bangkay at sugatang rebelde naman ang natagpuan ng Philippine Army sa barangay Kamabaan na pinawala ang iniwan ng kanilang mga kasamahan. Dinala sa ospital ang sugatang NPA habang dinala naman sa punerarya ang mga natagpuang bangkay. Sa iba pang balita, tiniyak ng Maynilad Water Services at Manila Water sa publiko na handa sila sa posibleng maging impact ng pagbabawas ng alokasyon ng tubig. Ang pahayag ng 2 concessionaires ay kasunod ng plano ng National Water Resources Board na bawasan ang supply ng Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems o system na siyang nagpapatakbo sa Maynilad at Manila Water. Planong tapyasan ang alokasyon ng 2 cubic meters per second mula sa kasalukuyang 50 cubic meters per second na supply allocation pagsapit ng Abril o Mayo na maaaring makaapekto sa supply sa Metro Manila. At sa balitang showbiz, pero congratulations muna sa mga brethren na manunumpa sa kanilang public installation, ang mga elected officers ng Lanabal Masonic Class number 269. Abay, March 6 pala ito, ha? Abay, kailan yan? Wednesday, March 6, lakay. Wednesday. Congratulations, Worshipful Master Fiscal Rudy Lopez, Senior Warden Kiwanis Benz Viloria, at Junior Warden Alexander Santos. Ayan, gagawin ang kanilang installation ng mga brethren sa Grand Lands of the Philippines. March 6 yan, araw ng Miyerkules, alas 2 ng hapon. At ang kanilang guest of honor speaker, wala iba kundi si Very Worshipful Congressman Roy Loyola ng Carmona, Cavite. Congratulations mga brethren. At sabi ng ating business correspondent, si Mr. Michael Ismaygay, ang palitan ng dollar ngayon ay nagsara sa 56 pesos and 20 centavos. Abal, humihina ang piso lakay. Oo, lumalakas ang dollar, ha? Ayan. Kulang pa yung pauit. At binabati natin si Mr. Fred Abari. Ayan. At sabi ni Professor Roel Aguila, meron daw kamag-anak na Banji Adarlo. Ayan. Baka ito nasa, pero hindi daw taga Malbar, Batangas, kundi taga Atimonan. Ganun ba? Baka napadpad doon. Oo, malapit-lapit din yun, lakay, di ba? At binabati rin natin ang mga brethren sa ang Tipolo Lads. Abay, kailan ba ang inyong installation, mga kuyang, ha? Ayan, under DDGM Kuyang Linoong.
Abay, congratulations sa mga brethren natin sa Antipolo Lads, Bernardo Carpio Lads, Montalban Lads, Pintong Silangan Lads, Morong Lads, Hill Fernando Lads, at Pilgrimage Lads under dispensation. Abay, nakamorte sila at gagamit sa Camp Aguinaldo ang kanilang Ateng's Night, ha? Congratulations and good luck. Ayan, very merciful Lino Ong. Showbiz, Miss Thea. Veteran stars nagsama-sama para bigyang pugay si Philippine movie and TV icon Gloria Romero. Itatay mo ang balita, Showbiz Princess Alia Ikatlo IV. Lakay at Miss Thea, binigyang pugay ng mga sikat sa industriya ng showbiz ang Philippine movie and television icon na si Gloria Romero. Ito ay inorganisa ng mga veteran stars na nagsama-sama sa isang historic event para ipagdiwang ang legasiya at mga ambag ng movie queen. Masayang-masaya ang kaibigan ni Gloria na si Daisy Romualdez na isa sa mga organizer. Ngayon lang daw kasi sila ulit nagkita-kita ng mga kaibigang batikang artista. Sa nasabing stars, si Gloria Romero na ba ito? Puting-puti na ang ilan buhok? taon na ba si Madam Gloria? Tsaka siya na ba yung oldest na 90 years old na si Gloria Romero, Miss Thea. Kaya talagang deserve niya na mabagyan ng ganitong tribute event. Kasi edad lang to ng dating First Lady Imelda Marcos. Siya ang gumanap na Imelda Marcos nung araw yan eh. Yung pelikulang Iginuhit ng Tadhana. Wow, talaga Lakay. Hanapin ko nga yung Iginuhit na yan. Panoorin mo yan. Black and white pa nun. Sana ma-remaster yung mga ganyang mga pelikula. Proceed, Miss Alia. Lakay, sa nasabing star-studded tribute event, nag-perform ang mga singer na sina Vina Morales, Christian Bautista at Dulce. Present din dito sina Senator Robin Padilla, Annabel Rama at Eddie Gutierrez, mga veteran stars ng LVN Pictures at Sampaguita Pictures. Tulad ni na Divina Valencia, Pepito Rodriguez, Andiyan si Divina Valencia? Kilala mo siya, Lakay. Narinig ko nung araw yung paborito ng mga tsuhing ko yan eh. Divina at saka yung Valencia. kanyang karibal nung araw. Sino, Lakay? Estela Suarez. Ayan. Divina Valencia. Tingnan mo yan. Ay, takak! Di ba? Ganda, di ba? Sino katumbas niyan ngayon, Lakay? Di ko alam sino bang katumbas niya. Sino yung niya, Lakay, yung isang sinasabi mo, Divina Valencia. Divina Valencia at Estela Suarez. Estela Suarez. Okay, proceed. Sister L. Miss Alia. Divina Valencia, Lakay at Miss Thea. Dito rin si Pepito Rodriguez. Ayan, sabi ni Rex Cayanong, ayan, crush na crush daw niya si Gloria Romero nung araw. Ang ganda naman kasi, at saka si Divina Valencia at Estela Suarez. Talagang natural ang mga beauty ng mga artista natin noon, Lakay. Wala pang enhancement. Ayan. At andito rin si Nova Villa, Boots Ansanroa, Tempe Rodrigo at Marisa Delgado. Ayun. Pero ang paborito ni Kuyang Dado Milagrito si Yvonne. Ayan. Yvonne. Ayan. Yan mga tinatawag na bomba actress ng araw. Okay. Taga-LVN din yan, Lakay. Ewan ko lang anong mga sila, ha? Anong movie outfit sila, mga ganyan. Okay. Saan ginawa yan, Miss Alia? Lakay at Miss Thea, ito ay ginawa sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Manila Hotel. Ito ginawang event na ito na tribute kay Gloria Romero. Gloria Romero, Lakay. At Lakay, taunan o 20 years na pala nila ito ginagawa dahil tinatawag nila itong balik samahan dahil napansin daw nila noon na nagkikita lang sila tuwing may mga lamay. Kaya ngayon mas mabuting nag-catch up sila sa pamamagitan ng ganitong reunion para daw din malaman nila kung sino yung mga kaibigang artista na nakangailangan ng mga medical at financial assistance. Kasi silang mga artista, mga batkang artista noon talagang nagtutulungan daw sa oras ng pangangailangan. Iba ang gusto ni Mr. Michael is my guy. Ano, Lakay? Yun ang bold actress na tumakbo ng hubot-hubad sa Roas Boulevard. Sino?
Bata pa ako niyan. Merly Fernandez. Ayan, paring Vic Lima, ha? Bakit siya tumakbo, Lakay? Ito yung paboritong pelikula ni Vic Lima nung araw eh. Ilang beses akong pinato parang Vic, 5 beses, ha? Bold actor si Merly Fernandez, kapatid ni Rudy Fernandez yan. Ate niya yan. Okay. May eksenang madaling araw yata nun. Kwento na nila, ha? Itong Ross Boulevard nung araw, may beachfront pa yan. Pwede pang maligid yan nung araw. Correct. Tumakbo daw siya ng naked yan, hubot-hubad. Yan ang Merly Fernandez na paborito ni Mr. Michael Is My Guy at Vic De Leon Lima. Ayan. Okay. Maraming salamat, Miss Aliyah. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayan. Bakit naman pinatakbo ng ganun? Lakay, hindi ba malamig? Kasama sa eksena. Ayan. Kaya, asa yung mga music nating uhaw. Ayan. Ano yung uhaw? Wala, hindi ko na makita yung Rudy Fernandez Lakay. Hindi mo na makita? Rudy Fernandez lang ang lumalabas. At yan na ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Ayan, sabi ni Kuyang Jun Kiko, hindi pa Ross Boulevard ang pangalan ng Ross Boulevard nun eh. Dewey Boulevard. Lumang pa, Lakay. Wala pa ako yun, Lakay. Baka di ba nagtatagpo yung magulang ko na time. Wala pa tayo dyan. Susunod na, mabalansadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat, stay safe. It's one day. Yay!